Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. And today po ay usapang 1 peso coin po tayo. So ang feature natin ngayon ay ito po year 2008 po na 1 peso. At ito po ay under sa BSP series. So may mga ilan tayong piraso dito. Yan. So alamin natin sa video na ito kung magkano na ba ang kasalukuyang percentage at price appraisal nito basing po sa palagi nating ginagamit na website na n.numisa.com. So along the way, meron na po tayong medyo marami pong nadagdag na mga collection na year 2008. Yan, sa last po natin update, ito po ay semi hard to find. So let's try to find out po sa video na ito kung nanatiling semi hard to find ba itong year 2008 at magkano na ba ang kanyang kasalukuyang price appraisal. So yan guys, at i-review na rin po natin ang counting features, ang overs at reverse po ng bariyang ito. So usapang BSP series tayo dito, year 2008 po ang ating feature ngayon. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po, ang pag-uusapan po natin ay BSP series po na 1 peso. And specifically, itong mint year po na year 2008. So meron tayo dito 3 piraso na naka-coin capsule po. Ayan. At meron pa tayo dito mga 7 pieces. So all in all, meron tayo ditong 10 pieces po na year 2008. Yan. So unahin nating i-review dito po sa kanyang overs at reverse. Yan, unahin natin dito sa kanyang overs or dito po sa kanyang harapan. So dito po sa kanyang overs ay naka-highlight po ang portrait ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal facing right. At katapat po ng kanyang portrait, makikita natin dito ang 1 peso na denomination. Sa ilalim po ng denomination, makikita natin ang kanyang pangalan na nakaukit. Ayan, Jose Rizal. At dito po sa pinaka bottom, makikita natin ang taong 2008. Ayan, ito po yung year of mintage. Dito naman po sa gilid, nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. At sa ilalim po ng shoulder ni Dr. Jose Rizal, makikita rin dito ang mint mark. Yan, ito pong maliit. Yan. Ito po ang tinatawag na mint mark. So ibig po sabihin na ang bariyang ito po ay gawa sa BSP. Yan. Yan po ang indication na BSP minted po ang barya kapag meron pong mint mark. So yan guys. Ito po ang makikita natin dito sa kanyang overs. So dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse or sa kanyang likuran. At dito po sa kanyang reverse, makikita natin dito naka-highlight po ang dating logo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po sa ilalim, makikita natin ang year 1993. Ito naman po yung taon na na-establish po ang BSP. At dito po sa gilid, makikita natin nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. So dito naman po sa loob, makikita natin ang inner circle. Yan. At sa loob po ng inner circle, makikita naman po natin ang cogwheel. Yan, itong gear po na may mga ipin. Ito po ang tinatawag na cogwheel. At sa loob po ng cogwheel, dito po sa upper portion, makikita natin dito ang bundok at araw. At sa lower portion po ng cogwheel, makikita naman natin dito ang sagisag po ng watawat ng Pilipinas na may araw at may 3 bituin. So ayan po ang nakapaloob dito po sa kanyang reverse at dito po sa kanyang overs. At ang bariyang ito po pala ay magnetic. Yan, check natin dito sa magnet. Yan guys, ito po ay dumidikit sa magnet. At sa mga hindi pa po nakakaalam, lagi nating inuulit-ulit ito. Meron pong 2 uri po ang BSP series na 1 peso. So meron pong non-magnetic, meron din pong magnetic. From 1995 po hanggang year 2003, yun po ay non-magnetic. At from 2003 hanggang sa year 2017, sa last mint year po sa BSP series, yan naman po ay magnetic. So itong year 2008 po ay pasok po sa magnetic na mint year po dito sa BSP series.
Yan, i-check natin dito. Meron tayo dito year 2000 na peso. Yan guys, ito po ay non-magnetic. At kakaiba rin tong pesong ito. Yan, wala na tayong makikita dito sa kanyang reverse. Yan guys. So anyway, ito po ay non-magnetic year 2000. Yan, itong year 2008, ito po ay magnetic. Yan, lahat po ng year 2008. Yan guys, ito po ay mga magnetic. Yan. Sa year 2003 lamang po, transitional coin, meron pong magnetic, meron din pong non-magnetic. At itong year 2008 po ay meron pong dalawang uri. So meron po itong frosted. Yan, check natin. Meron din pong regular na minted lamang po. Yan, parang ito frosted guys. Yan, pero sa kanyang obverse lamang, kasi dito sa kanyang reverse ay normal lamang guys. So check natin sa Numista kung ano ba ang status ng bariyang ito. Magkano na ba ang price appraisal? Yan. So dito tayo guys sa end.numista.com. Yan. So year 2014 ang prototype dito. So guys, ayan, year 2003. So year 2017. Ayan, 1 peso magnetic. Ayan, i-check nyo lamang po dito sa kanyang website po sa end.numista.com ang kabuuang features ng bariyang ito. Yan, dito ang kanyang obverse at ang kanyang reverse. Ang edge nito ay reeded. Yan, or reeded. So ayan guys. Oh, meron pa lang dalawang uri ito. ano guys, oh yan, oh. Yan, mas maganda na yung na-enhance na yung year 2011 compared sa year 2007. Medyo maliit lang po yung pagkasulat. Yan. Obverse exists with 2 lettering types, bold letters or normal letters. Yan, punta na tayo guys sa sa year 2008. Quick update lamang ito. Yan guys. So merong dalawang uri po ang year 2008, bold letters regular at ang bold letters na frosted. So unahin natin dito sa regular na year 2008. 3% po ang kanyang kasalukuyang percentage. So medyo maliit na rin po. At ang kanyang price appraisal naman po, meron lamang po tayong dalawang makikita dito. So sa kanyang very fine at sa extra fine na condition, 30 pesos po ang kanyang kasalukuyang price appraisal. So sabihin na natin pag umabot po ng uncirculated na condition, pwede pong umabot ng 50 pesos po kapag meron kayong uncirculated na condition. At dito naman po sa year 2008 na frosted, yan, I guess meron tayong isa dito. Hindi ito. Yan. Ito guys, oh. Yan, may luster pa. Yan. So dito guys, 0.7% lamang po ang kanyang kasalukuyang percentage. So hindi man lang umabot ng at least 1%. So ibig sabihin na ito po ay semi hard to find. Mahirap po itong hanapin, itong frosted na variation nitong year 2008. And dito naman po sa kanyang price appraisal, blanco po ang nakalagay dito sa Numista as of the moment. Wala po tayong makikita. So ipagpalagay na lang natin na dito po sa 3%, 30 pesos po ang extra fine. So siguro mga 50 pataas po ang presyo nitong frosted na year 2008. 50 to 100 pesos po. Ayan, depende po sa kanyang condition. So ayan guys, kapag meron kayong year 2008, ay maganda na rin po ang presyohan nito. So sabihin natin na as of the moment, ito pa rin po ay nananatiling semi hard to find. And we are glad na medyo marami na po tayong naitabi na year 2008. So imagine 2021 or 2020 po tayo nag-start na mag-collection ng barya. So madalas po tayong nagko-coin hunting, kaya naiipon po natin yung mga barya, yung mga collectible coins or mint years po. Kaya medyo marami na po tayong na-hunt na year 2008. Meron pa po ito, actually na misplace ko malamang po yung iba. Yan. So anyway,
Yan po ang ating update dito sa year 2008. Nanatiling semi-hard to find ang baring ito, ang mint year na ito. At kung meron po kayo nito, you keep it na lamang po muna. And malay natin, meron pong mga maghahanap na mga collectors para po makompleto yung kanilang series po. So yan lamang guys, at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mong mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.